Nagdeklara na si US President Donald Trump na tapos na ang tigil putukan sa Iran matapos muling sumiklab ang tensyon kasunod ng pag-atake ng Tehran sa mga barko sa Strait of Hormuz. Sinabi ni Trump sa NATO Summit na wala na siyang nakikitang silbi sa pagpapatuloy pa ng negosasyon kahit pa magpatuloy ang pag-uusap ng mga negosyador ng magkabilang panig. Lumalang tensyon ang maglunsad ang US ng malawakang pag-atake sa mahigit na 80 targets sa Iran, kabilang ang air defense system, coastal radar sites at mga sasakyang pandagat ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Gumanti naman ang Iran ang pag-atake sa mga pasilidad na militar sa US sa Kuwait at Bahrain, habang nag-ulat din ang Iranian state media ng sunod-sunod na pagsabog sa ilang lugar malapit sa Strait of Hormuz. Dahil sa muling pag-init ng sigalot, tumaas ng 5% ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado habang patuloy na nagbabanta ang krisis sa mahalagang daanan ng kalakalang pandagat o sa Strait of Hormuz. Huwebes tayo ngayon, July 9, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, deliberasyon sa bank at tax records ni VP Inday Sara itinakda sa susunod na linggo. Depensa naman sa impeachment trial, iginiit na nabigo ang prosekusyon na patunayan ng alegasyong kumontrata si Vice President Inday ng asasin. President Trump, idiniklarang tapos na ang ceasefire sa Iran, bakbaka nagpapatuloy, Brent crude, tumaas na naman. Senator Marcoleta mananatili sa PNP Hospital matapos ma-diagnose na may mild pneumonia. Customs Commissioner Ariel Nepomuceno pinarangalan bilang Asia's Outstanding Leader. Jewelry shop sa Cavite, nilooban, mahigit sa 25 million pesos na laga ng mga alahas at cash, nilimas ng mga kawatan. Bagyong Inday humina na bilang typhoon, signal number 1 nakataas pa rin sa ilang lugar sa Luzon. Radyo natin nationwide! Sa detalye ng mga balita, humina nga ang Bagyong Inday at isa na lamang itong typhoon habang patuloy na kumikilos pakanluran, hilagang kanluran. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 725 kilometro, silangan ng hilagang Luzon, taglay ang lakas na hangin umabot ng 175 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso po nito, gustiness, umabot ng 215 kilometers per hour. Nakaangat ngayon ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Island, Isabela, Apayao, Kalinga, ilang bahagi ng Abra, Quirino Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Aurora at Catanduanes. Babala ng Pag-asa, may mga malalakas na bugso ng hangin dahil sa pinalakas na habagat na maaaring makaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Hanggang sa Sabado po yan, habang mananatili naman ang gale warning sa Hilaga at Silangang Baybay ng Luzon, gayon din sa Silangang Baybay ng Visayas. Inaasahang lalapit ang bagyo sa pinakahilagang bahagi ng Luzon mula Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng umaga bago tumungo ng Taiwan at lalabas naman sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado. Face-to-face classes sa buong Sultan Kudarat suspendido simula pa kahapon. Hanggang bukas, hanggang ngayong araw na ito. Dahil naman sa habagat at super typhoon Inday. Detalye mula sa 94.5 radyo natin Tacorong mula kay Marvin Alicante. Marvin. Mayong aga Pilipinas, suspendado ang face-to-face classes sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa buong lalawigan ng Sultan Kudarat simula kahapon Hulyo 8, 2026 ayon sa inilabas na Executive Order number 142 Series of 2026 ng Office of the Governor. Ang suspension ay bunsod ng patuloy na epekto ng southwest monsoon o habagat na pinalalakas pa ng Super Typhoon Inday. Ayon sa pinakabagong ulat ng Pag-asa, inaasahan pa rin ang katamtaman hanggang malakas na pag-ulan na maaring magdulot ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang lugar. Sa karagdagang public advisory, inihayag na suspendido rin ang klase ngayong araw, Hulyo 9, 2026, sa lahat ng antas bilang pag-iingat. Pinapayuhan ang mga paaralan na magpatupad ng online o modular classes kung posible. Depende sa desisyon ng kanilang school administrators. Tiniyak naman ng mga LDRRMO, school authorities at iba pang ahensya na patuloy silang magmomonitor para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at school personnel. Naglabas din ng travel advisory ang probinsya para sa mga bibiyahe. Pinapayuhang i-check muna ang lagay ng kalsada dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, may naitalang landslide sa barangay Kipungit, Palimbang, Sultan Kudarat na maaaring
makakapekto sa daloy ng trapiko at kaligtasan ng mga motorista. Kung hindi naman urgent ang biyahe, mas mainam na i-reschedule muna hanggang gumanda ang panahon at lagay ng kalsada. Pinapayuhan ang lahat na mag-drive ng maingat, manatiling updated at sundin ang mga abiso ng mga kinaukulang otoridad. At yan ang balita mula rito sa radyo natin 94.5 FM Tacorong City. Ito si Marvin Alicante, nagbabalita para sa radyo natin Nationwide. Marvin. Sir Angel. Oo, hanggang ngayon umuulan dyan? Ngayon po Sir Angel, humupa muna ang ulan pero expected pa rin natin na hanggang sa ngayon ay babagsak naman ang ulan kasi hindi pa nawawala yung dito yung kulog at pag-ulan ngayon dito Sir Angel. Sa ato pa, dag-o maraghapon karong diha. Karon ngayon mismo Sir Angel, parang makapal pa rin yung ulap dito Sir Angel. Pila ka adlaw na sigig ulan? Simula noong isang araw pa po Sir Angel ng gabi hanggang kahapon hanggang ngayong madaling araw lang na nawala ang ulan pero expected pa rin na babalik yung ulan ngayon kasi makapalang ulap ngayon dito Sir Angel. Unya naka-harvest na ang mga farmers na to, Marvin? Sa ngayon po Sir Angel, hindi pa po nakapag-harvest kasi noong May or June pa lang po ay nakapagsimula po sa pagtatanim ang yung mga farmers namin dito Sir Angel. So ngayon po Sir Angel, meron pong mga naitalang pagbaha ngayon doon sa mga ilang munisipalidad dito po sa probinsya ng Sultan Kudarat. Tingnan din natin kung ano yung damage sa agriculture ha. Kasi ang Tacorong is ang Sultan Kudarat, ang buong Tacorong is actually rice producing area, 'di ba Marvin? Yes Sir Angel. So magbibigay po tayo ng updates kasi magkukuha pa tayo ng impormasyon sa ating local authorities, sa ating CDRMO, kung of course sa ating agriculture, kung meron pong mga naapektuhan na mga palayan dito Sir Angel. Halong Marvin ha, halong amping kanunay. Thank you. Maraming salamat po, Sir Angel. Si Marvin Alicante mula sa 94.5 Radyo Natin Tacorong. Radyo Natin Nationwide. Itinaas na ng Department of Health ang Code White Alert para naman sa Super Typhoon Inday. Sa ilalim ng naturang alert status, 24/7 na nakabantay ang lahat ng mga operation centers ng Department of Health para matiyak ang agarang pagtugon sa mga apektadong komunidad. Ayon sa DOH, nakikipag-ugnayan na rin sila sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mga lokal na pamahalaan at regional disaster units. Bukod dito, nakapreposisyon na rin ang mga mahalagang health emergency commodities gaya ng mga medical supplies, hygiene kits at mga water containers. 7:14 ang oras sa buong Kapuluan, pagtaas ng sigil ng kuryente sa Aurora, inalmahan ng mga consumer ng Aurelco. Pero nagpaliwanag naman daw po ang Aurelco. Anong paliwanag nila? Yan ang alamin natin mula kay Eileen Gonzalez mula sa 88.5 Radyo Natin Baler. Eileen, good morning. Nagpaliwanag ang Aurora Electric Cooperative Incorporated o Aurelco hinggil sa totoong dahilan ng pagtaas ng singil sa kuryente ng maraming consumer sa lalawigan. Matapos bumaha ang reklamo sa social media na ayon sa mga netizens ay tila hindi na makatwirang paglobo ng bayarin sa electric bill. Ayon sa Aurelco, tumaas daw ang generation charge para sa June 2026 billing na matatanggap ngayong buwan ng Hulyo. Nadagdagan ng mahigit 2 piso o 2.1007 pesos kada kilowatt hour. Dahil dito, umakyat ang effective rate mula mahigit 13 piso o 13.9722 per kilowatt hour noong buwan ng Mayo ng taong 2026 kumpara naman sa kasalukuyang presyo na mahigit 16 pesos o 16.4232 per kilowatt hour ngayong buwan ng Hunyo. Sinabi ng kooperatiba na ang pagtaas ay dulot ng patuloy na pagmahal ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado na inuugnay sa krisis sa Middle East. Dahil dito, tumaas din nila ang presyo ng kuryenteng binibili ng Aurelco sa wholesale electric spot market. Binigyang diin ng Aurelco na hindi nila kontrolado ang naturang pagtaas dahil ito ay nakabatay sa presyo ng kuryente na ibinibigay ng kanilang power supplier. Samantala, nananatili nawang walang disconnection para sa mga consumer na may konsumo na 200 kilowatt hour pababa
kaugnay ng kanilang May 2026 billing. Gayunman, hinihikayat ang lahat ng member consumer owners na bayaran ng kanilang natitirang obligasyon upang maiwasan ang pagdami ng kanilang bayarin. Nilinaw din ng Aurelco na ang mga hindi pa nababayarang bill mula Abril ng taong 2026 at mga naunang buwan ay maaari pa ring mapailalim sa disconnection alinsunod sa umiiral na patakaran. Kasabay nito, muling nanawagan ng Aurelco sa publiko na maging responsable sa paggamit ng kuryente at pairalin ang pagtitipid upang mabawasan ang epekto ng pagtaas ng singil sa kanilang buwanang bayarin. At yan ang balita mula dito sa 88.5 Radyo Natin Baler, Aileen Gonzalez para sa Radyo Natin Nationwide. Maraming salamat, Eileen. Sana all. 3 months nang hindi nagbabayad ng kuryente, hindi pa pinuputulan. Subukan kaya nila dito yan sa Metro. Baka dito nga, 1 month pa lang, iputol na kaagad, di ba? Sana all. Mabuti pa sa Aurora, no ha? Hakbang laban sa African Swine Fever, pinagting naman ng lokal na pamahalaan ng Pinamungahan, Cebu. Detalye ng balita mula sa 103.9 Radyo Natin Pinamungahan mula kay Rachel Angel Peras. Rachel? Magandang umaga Pilipinas, sa pinangunahan ni Mayor Glenn F. Barquatro ang ASF Task Force Coordination Meeting noong ika-7 ng Hulyo sa Municipal Conference Room kasama ang mga punong barangay, mga miyembro ng ASF Task Force at mga kinatawa ng iba't ibang tanggapan ng munisipyo upang palakasin ang sama-samang pagsisikap sa pagpigil at pagkontrol sa African Swine Fever. Tinalakay sa pulong ang kasulukuyang sitwasyon ng ASF, ang pagpapatupad ng mas mahigpit na biosecurity measures, surveillance at reporting protocols, pagkontrol sa paggalaw ng mga buhay na baboy at produktong baboy at ang responsibilidad ng mga opisyal ng barangay sa mahigpit ng pagpapatupad ng mga alituntunin sa pag-iwas sa ASF. Ayon sa LGU Pinamungahan, sa pamamagitan ng malapit na koordinasyon at pagkakaisa ng lokal na pamahalaan, ASF Task Force at mga leader ng barangay, nanatiling matatag ang munisipyo sa pangangalaga sa industriya ng pag-aalaga ng baboy, pagprotekta sa mga kabuhayan ng mga hog raisers at pagpananatili ng mataas na antas na pagbabantay laban sa banta ng ASF. Yan ang balita sa mga oras na ito. Mula dito sa DYRR 103.9 Radyo Natin Pinamungahan, Cebu. Ako si Razo Angel Davenferas, nag-uulat para sa Radyo Natin Nationwide. Teka, salamat, Rachel. Kailangan talaga alagaan natin yung mga baboy dyan sa Cebu. Paano na lang ang lechong Cebu ng karkar? Naglaan naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ng 60 milyong pisong scholarship fund para sa 2,000 estudyante mula sa mga mahihirap na pamilya sa Bulacan. Inilabas ng ahensya ang inisyal na 10 milyong pisong pondo sa provincial government bilang panimula ng Ayudang Hatid ay Tagumpay o HAT Scholarship Program. Naglalayong itong magbigay ng scholarship sa mga kwalipikadong Bulakenyo na papasok sa kolehiyo at technical vocational courses. Sa turnover ng unang tranche sa Bulacan Provincial Capital, sinabi ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, layunin ng programa na maibalik ang mga Pilipino o sa mga Pilipino ang pakinabang mula sa mga kita ng PAGCOR. Sa kabuuang 60 milyong piso, 40 milyon ang ilalaan para sa 1,000 incoming college freshmen na kukuha ng 4 na taong kurso. 20 million pesos naman ang para sa 1,000 students na kukuha ng techbook courses. Binigyan din ni Chairman Tenco, hindi lamang regulasyon sa gaming ang tungkulin ng PAGCOR, kundi maging sa nation building. Radyo Natin Nationwide.